Magandang araw mga idol. Sa video ito ay ating aalamin kung ano mga component ng ating mga cylinder head at mga nilalaman nito. At dito ay ating malalaman kung paano sila gumagana at kung ano ang kahalagahan nila sa ating mga makina. Makikita ninyo ang apat na bilog na ito at ito po ang tinatawag natin ng mga bulbs. Ang dami or bilang ng bulbs ay nagdidepende kung anong klase ng motor o anong klase ng iyong makina. So yun mga idol, ito yung tinatawag natin na bulbs. Yan. At kung mapapansin nyo, itong mahaba na ito yung tinatawag natin na bulb stem. At ito mapapansin ninyo na makintab na ito sa ating bulb ay ito ang tinatawag natin na bulb face. At ang bulb assembly ay binubuo ng napakaraming pyesa. At ito po ang tinatawag na bulb seat retainer. At nagdedepende ang dami nila kung ilang bulbs ang meron sa iyong makina. At dito po siya nakalagay na siya namang inuupuan ng ating bulb spring. At syempre, hindi pwedeng makalimutan ang tinatawag natin na bulb seal. Ang bulb seal na ito ang siyang magsiseal sa oil na nasa loob ng ating cylinder head. At dito po siya inilalagay sa ibabaw ng ating tinatawag na bulb guide. Upang hindi pumasok ang mga langis papunta sa ating combustion upang hindi umusok ang ating mga motor. Ay, grabe! At dito, kung mapapansin ninyo, itong bilog na ito, yung apat na bilog na yan, yung lid niya, yan ang tinatawag natin na bulb seat. Kung saan ay dapat maganda ang lapat niyan dito sa ating bulb face. At gaya ng sinasabi ko, yung makintab na nakikita nyo sa gilid ng ating mga bulbs, yan po ang tinatawag na bulb face. At kung hindi maganda ang lapat niyan sa ating bulb seat or meron siyang singaw, ay maaaring hindi maganda maging performance ang iyong makina at maaaring hindi rin mabuhay at umandar ang iyong makina. At dito, kung mapapansin po ninyo, itong apat na ito po yung tinatawag natin na bulb retainer or retainer bulb spring. Na kung saan dito nilalagay yung ating mga bulb lock. At sa bawat piraso ng ating mga bulb retainer ay meron silang 2 piraso na bulb lock. At bago ko makalimutan, meron nga pala tayong tinatawag na intake and exhaust bulb. At dito, lahat ng makina, motor man yan o sasakyan, ay palaging mas malaki ang sukat ng intake bulb. Ang exhaust bulb naman ay mas maliit ang sukat. At dito nga ay hindi lahat ng makina ay merong tinatawag na rocker arm. At para sa kaalaman ng iba, kadalasan na shock engine or single overhead cam ay rocker arm ang ginagamit sa kanilang cylinder head. Samantalang ang mga dock engine or dual overhead cam ay wala silang mga rocker arm. Ay sa halip ay shim at shim cap ang mga ginagamit dito. At kung umabot ka sa punto ng video ito at kung natuwa at may natutunan ka, paki-like and share naman at paki-follow na rin para masaya. At bagong lahat, shoutout muna sa mga idol natin na palaging nanonood. At dito, mapapansin po ninyo, ito po yung tinatawag natin na camshaft. At ito naman po, ang tinatawag natin na camshaft bearing. Ang tanging trabaho nito ay pagalawin ang ating mga rocker arms. At kapag gumalaw na ang ating rocker arm, itutulak naman ito ang kanyang mga bulbs. At dito ngayon, naipaliwanag na natin ng ilan sa mga nilalaman ng component ng ating mga pyesa sa ating cylinder head. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!